Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulungkot. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Komentaryon lang po natin itong interview ni Senador Trillanes, former Senador Trillanes, Antonio Trillanes, na tungkol doon sa impeachment na isasampa laban kay BP Sara, mga kababayan. Kasi itong asong ito, wala talagang katigil ang pagsampa kaliwat kanan sa mga Duterte, mga kababayan. Pakinggan lang po natin ang interview sa kanya ni Rapi Tima. Sa mga reklamong plunder, malversation at graft na inihain sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte, kausapin natin si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Rafi at sa ating mga listeners. Gaano po katibay at may bago po ba kayong ebidensya na hawak at nitong civil society group kaugnay nga sa kasong inihain nyo laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman? Matibay po ang ating ebidensya at dahil ito po yung mga official documents na nakalap ng Quadcom dun sa House of Representatives. At ito ay ito yung mga inattach namin as evidence dito sa aming complaint. In addition, doon sa iba rin naming mga nakuhang mga open source documents, kasama na rito yung affidavit ni Mr. Ramil Madriaga na kung saan ay meron siyang allegations na siya yung tumanggap ng pera, yung confidential fund, at siya yung nagbigay na to sa iba't ibang tao. So solid po ito. At may mga nagbibigay pa po ba ng mga ebidensya sa inyo para magamit sa kaso? Yes po, tuloy-tuloy yung aming pag-research, pag-investigate kasi marami talagang offenses na nagawa. Specifically, itong yung 2.7 billion pesos na confidential funds na winaldas din ni Sara Duterte when she was mayor of Davao City. Kasi ang nabigyan lang na atensyon yung 650 million pesos na winaldas niya using fictitious names, mga ghost employees. Pero ganun din ang modus operandi niya doon sa Davao City. Pero 2.7 billion pesos ito in total. Sa mga sinasabi niyo nagbibigay ng tip pa sa inyo, meron bang malapit kay Vice President Sara Duterte? Meron po siyang isang undersecretary na nagsabi na sila yung binibigyan ng sobre mismo ni Sara Duterte when she was Secretary of Education. So, ganun po ka-solid yan. At lahat yan ay nakalap during the Quadcom hearing. Bakit po sa ombudsman at hindi impeachment sa... Yan po mga kababayan. Kasi nga po, ang pinipilit nito ni Trillanes, mga kababayan, na isampahan ng kaso. Ang kanyang source, di umano, ay ang kanyang source, mga kababayan, yung undersecretary na matanda na babae, na alam naman po natin, na sinabi na po niya ni BP Sara na namigay si BP Sara di umano ng sobre ng 50 mil bawat sobre, pero sinabi po ni BP Sara sa kanyang press con yan, galing po sa Office of the President yan, mga kababayan. Noong nagpaliwanag siya tungkol dun sa sinabi ng matandang babae na nag-witness doon sa Quadcom, mga kababayan. Ang sinasabi pa ni Trillanes dito, mga kababayan, doon sa ni Madriaga, na idinideny naman ng Army, ng PSG, na never nilang nakasama naging details ni BP Sara si Madriaga. Kasi nga po, ang trabaho po ni Madriaga ay ang security escort po siya. Pero ang ini-escort po, private individual, wala po sa gobyerno. Ngayon, ang ito po si Madriaga, alam naman po natin na nakasuhan ito ng kidnapping. Dahil ang kinidnap po nila, yung mismong binabantayan nilang Chinese, mga kababayan. Kaya po nakumbik yan siya ng kidnapping nung nahuli siya dyan, mga kababayan.
At alam naman po natin, yung affidavit na nilabas ni Madriaga, may supot po yun mga kababayan, may palso po, mali-mali po. Kasi ang sinasabi niya, nakasama niya di umano si BP Sara nung 1997 daw hanggang 2001. Kung iisipin niyo po, kung 1997 silang magkasama hanggang 2001, si BP Sara no, 1978 ipinanganak. 13 years old pa lang si BP Sara, nasa law firm na, nag-aaral na ng abogado. Kung 1979 sila nagkasama hanggang 2001, ayon mismo sa affidavit ni Madriaga yan, mga kababayan. At yung sinasabi ni Madriaga na naging details yan ni BP Sara, kalukuhan po eh. Kasi dinidinay po ng Army na never daw talagang naging PSG yan si si Ramil Madriaga, mga kababayan. Yan po ang hinuhugutan ng ebidensya nitong si Senador Sonny Trillanes, mga kababayan. Si Antonio Trillanes, mga kababayan. Na walang ibang ginawa sa buong buhay niya nung hindi siya tinanggihan siya ni PRRD na tumakbo na tatakbo siya ng pagka-vice presidente siya yung vice presidente ni PRRD. Nung tinanggihan siya, naging multo na ito ng mga Duterte, mga kababayan. Bakit? Kasi nga, ang sinasabi ni PRRD, may plano si Trillanes, once na manalo siyang vice presidente, yung sitting president, ayon di umano ito kay PRRD, papatayin niya yung presidente para siya ang maging presidente. Yan po ang sinasabi po di umano ni PRRD noon sa kanyang mga maririnig nyo naman po yan eh. Sinasabi po talaga ni PRRD yan. Na yun ang plano ng ating kagalang-galang na senador na si Antonio Trillanes, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang isipin na mayroon tayong senador na nangangarap na maging vice presidente or presidente, gagawin ang lahat para wasakin, sirain ang pangalang Duterte, mga kababayan. Talaga po yatang na ito, mga kababayan, immune na ito sa kalukuhan ng paghahabol ng mga Duterte. Wala nga siyang naisampang kaso kay PRRD nung nandito siya. Yung sinasabi naman niyang bank account na di umano nila PRRD, napatunayan naman po at dinidinay po ng AMLAC yan na hindi po yan ang peke po yan. Pati ng bangko, hindi po yan ang account number, mga kababayan. Pero yung pa rin ang bukang bibig niya, recycled na lang po ito, mga kababayan. Paulit-ulit hanggang doon sa naging mayor si BP Sara, kinakalkal nitong ni Antonio Trillanes, masilipan lang ng mabuti ang mga Duterte, mga kababayan. Pero hindi natin mapasubali na ang ganda ng record ni BP Sara sa Davao City nung mayor pa siya. Bakit? Nilisan niya ang Davao City ng pagka-mayor ng walang utang, mga kababayan. Zero debt. Yan ang magaling na presidente dapat na si BP Sara. Ang gagalang-galang nating presidente ngayon, ang inuuna, ang sarili nilang mga bulsa. Siguro kung si BP Sara ang uupo, hindi man maubos mabayaran ang pera ng utang natin sa labas ng bansa, baka kalahati man lang doon mabawasan ang utang para gumanda-ganda naman ang buhay natin. Para yung pera natin, gagasusin natin dito sa loob ng ating bayan lang. Mga kabay, hindi natin ginagastos na mas malaki sa pambayad ng utang. Yan po ang ayaw nilang mangyari sa mga buhay natin, na makaginhawa ng mabuti ang mga mamayang ordinaryo kaysa yung puro na lang mayaman ang umuunlad at sila na lang mismo ang nagtatamasa ng pera ng bayan. Bakit? Kaya tayo naghihirap. Bakit po, mga kababayan? Kasi mas malaki pa po ang utang natin kaysa kinikita ng bayan. Doon po lahat napupunta pagbabayad sa utang, mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, ang inuuna ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno, ang sarili nilang mga bulsa. Kaya ganito po tayo kahirap. Saan ka makakita na ang budget ng DPWH mas mataas pa sa DepEd at saka sa PhilHealth, mga kababayan? Kung matinong presidente ang nakaupo ngayon, mga kababayan, dito sa ating bayan ngayon, dapat ang unahing talaga ng lagyan ng malaking budget, yung mga ginagamit ng mga tao, katulad ng eskwelahan, at ang kalusugan, mga kababayan. Doon dapat nakatuto kasi tao po ang makikinabang dyan. Ang infrastruktura, ang makikinabang po dyan, yung mga negosyante, mga kababayan. Kaya lang,
mahina ang makukurakot nila pag nilakihan nila ang budget ng DepEd at saka ng PhilHealth, mga kababayan. Bakit? Kasi ang DPWH, madali nilang kwartahin, mga kababayan. Bakit? Katulad nga ho ang nangyari sa nakaraang 2025 na pinangalandakan ng ating kagalang-galang na presidente na 5,500 nung suna niya ng 2024 at mayroon pang 9,000 mahigit na gagawin na flood control. Ano ang nangyari sa flood control niya? After 2 days, binaha, na wash out ang flood control niya. Doon po sila naglalagak ng malaking budget kasi nga po, taon-taon po tayong nilulusob ng bagyo, mga kababayan. At ang gusto nilang mangyari, sa kakapalan ng mga mukha nila, dati, ang gumagawa sila ng flood control, substandard. Kaya nga, after 1 year, pag may dumating na baha, nawawash out agad. Ngayon, hindi pa sila nasiyahan doon. Nasiyahan pa sila. Ginuhos pa nila ang proyekto, mga kababayan, para masulo na lang talaga nila ang pera ng bayan. Ang kakapal ng mukha talaga ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno, lalong-lalo na yung mga kontraktor na congressman na nandyan sa kongreso ngayon, mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, congressman na sila pa ang nagsasabi sa DPWH kung saan proyekto nila gagawin yan. At kung magkano ang budget. Kasi po sa ating bayan, mayroon na po talagang 10% na legal na bawat congressman, halimbawa may budget ka na 150, may 10% ka na po doon. Legal po yun. Hindi pa sila nasiyahan sa 10% at dinagdagan pa nila ng 15% ang total of 25%. Ano na lang matitira sa budget, mga kababayan? Kung 15%, kung 10% ka sa 150 million, halimbawa lang po ito, mayroon ka ng 15 million, hindi pa sila nasiyahan doon, mga kababayan. Nagdagdag pa sila ng 15% para ang total na makukuha nila is 25%. Ganyan kakapal ang mukha ng ating mga nanungkulan sa Kongreso, mga kababayan. Kaya kahit ano ang gawin ng mga tao, dahil nakadepensa lagi sila kay BBM at kay Martin Romales, talagang kahit na alam na nila, mali na ang ginagawa, tudo-tudo pa rin ang depensa kasi ang laki po ng pakinabang nila sa sa dalawang nanunungkulan sa gobyernong ito, mga kababayan. Saan ka makakita? Ang legal na pamamaraan, pag ikaw ang mag-legal dyan, 10%, mga kababayan, legal. Kung mayroon kang budget na 150 million, mayroon kang 15 million, mga kababayan. Hindi pa nasiyahan ang mga ugok. Ang mga utak kulangot na nanungkulan sa gobyerno to, dinagdagan pa nila at hindi pa nasiyahan sa 25%. Ginos pa, mga kababayan. Sobra na talaga ang ginagawa ng mga politikong ito, mga kababayan. Sana, sa darating na panahon, sa 2020, huwag na nating iboto itong mga to. Kalimutan na natin ito, maghalal na tayo ng bago na alam natin mapagkakatiwalaan at walang ibang prinsipyo kung hindi pa unlarin ang bayang Pilipinas na ito, mga kababayan. Kasi wala na po talaga patutungan ang mga natin. Ngayon, bawat isang Pilipino, kahit hindi pa pinapanganak, may 144,000 na utang na po, mga kababayan. May trabaho ka man o wala. Basta nakarehistro ka, may utang ka sa bayang ito, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot isipin na mahirap tanggapin ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno. Kasi pag once na magpareha sila ang labanan dyan, kung nasisiyahan lang sila sa kanilang 10%, di sana mas malami tayong naibabayad na utang panlabas. Kaysa yung dapat yung mga bayad, inuutang natin, ginagamit natin yung pambayad sa sarili nating kapakanan. Sa mga kalusugan, sa edukasyon. Kasi yan po importante. Tao po ang gumagamit yan, mga kababayan. At sa housing. Yan po, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako. Kasi ito si Antonio Trillanes, wala po talagang tigil ito. Hanggang 2028 na po yan, mga kababayan. Ang pagsampa ng kaliwat kanang kaso sa mga Duterte. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan.